Okay mga kadadod, so ngayon, ang ituturo ko naman ay kung paano maglinis ng throttle body dito sa Toyota Vios Dual BBDI. Okay? So, tara! Okay, first, disconnect natin to. Yan. So, unahin natin tong negative, then positive. Then, tatanggalin po natin to para mahugot natin tong bracket para makuha natin tong battery. Dahil medyo masikip po rito para makakilos tayo ng maayos. Nga pala, pagdating po rito, kahit hindi na natin to tanggalin, kahit yung dito na lang, para mahugot natin to kasi minsan may tendency na nalalaglag to pag sumagat. Baka mahirapan pa kayong kunin yan dito sa ilalim. Tuluwagan lang natin to. Then dito tatanggalin natin. Yan. So nakahook lang po ito sa ilalim. Then tatanggalin po natin to. Then next tanggalin natin to. Atakin lang yan. Then next tanggalin natin tong socket ng map sensor. Yan. Then meron siyang dalawang clip dito. So gagamitan natin siya ng flat screw. Yan. Then dito sa baba. Yan. Then unlock natin tong dalawa dito sa airbox. Yan. So sa mga magpapalit pala ng air filter, yan, may pagkakataon na rin tayo ma-access yan. So pwede nyo na rin po itong linisan or pwede nyo rin palitan. Okay? Then next, hugutin natin to. So pisilin muna natin to para mahugot natin to. Yan. So lagay muna natin dito sa gilid. Then, meron din po rito. Yan, hugutin po natin to. So dahan-dahan lang dito mga kadadods ha. Yan. Then tanggalin po natin to. Yan. Then meron po siyang lock dito. Yan. To. So pipigayin lang po natin yan habang yung isang kamay po natin dito sa ibabaw inaalog para maiangat. Okay? So dito piga. Then dito yung isang kamay na sa ibabaw habang inaangat. Yan. So makukuha na po natin ito. So ayan mga kadados, may pagkakataon na rin tayong linisan yan, no? Then next, meron siyang dalawang 10mm na bolt dito. Ayan. Try natin. So ayan. Then next, ito, tanggalin natin. Nakahook lang naman yan dito. Ayan. Then, tanggalin natin yung socket dito. Ayan, yung sa throttle body. Ayan. So ito na siya guys. Then next, huhugutin natin to. Yan, itong dalawang hose na nakakonect sa ating throttle body. So remind ko lang pala mga kadadods, so bago ninyo po gawin ang ganitong paglilinis sa ating throttle body, make sure lang po na malamig yung ating makina. Dahil once na mainit po yan, possible na bumulwak yung ating coolant. Okay? So dapat malamig. So lagyan muna natin ng basahan. Yan, then ito, yung mga clamp nya. Yan, then dito sa kabila. Yan. Then hugutin na po natin tong mga hose. Yan, yan na may kulat. Mas maraming lalabas yan kapag mainit yung makina natin kasi may pressure. So yan. Then meron siyang tatlong 10mm na bolt. Yan, dito, dito at saka dito sa likod. Yan, so unahin natin dito, then next dito. So kasabay kasi nito yung bracket. Then iuhuli po natin yun nandirito. Yan, iuhuli natin yan. Habang niluluwagan po natin yan, inaangat na po natin to. Kumbaga sabay natin siyang kukunin. Itong throttle body tsaka itong 10mm. Okay mga kadadods, ito na siya. Yan, kung mapapansin nyo yan, yung dumi. Yan. So ganyan siya karumi. So for me mga kadadods, ang magandang panglinis dito is gasolina. So ito po, mas mabilis po kasi siyang matunaw itong mga dumi na to. Then ipang-final lang po natin itong kanyang carb cleaner. So papahiran lang po natin yan dito. Yan. Take note mga kadadudes, huwag na po ninyong galawin to.
Yan, kasi marami po akong nababalitaan na nagkakaroon ng problema kapag ginagalaw to. So wag na po niyang galawin yan. Punas na lang po. Pahit na lang po tayo ng brush. Kung ano na lang po yung maaabot ng ating brush. Yan, kita nyo dumi oh. Yan, diba? So punas lang. Then pagka magbubuga po tayo ng carb cleaner, make sure mga kadados na may protection po yung mga mata natin, dahil mahirap na, baka matsyempuhan tayo na matalsikan ng carb cleaner. Napaka-hapdi po niyan. So yan, let's say ito nalinis natin. Then bubugahan po natin siya ng carb cleaner. Yan. Then dito sa kabila. So again mga kadadots, dapat may protection po yung mga mata natin ha. Yan, nandito. Then ito na po siya. So patuyuin po muna natin siya bago natin ibalik, okay? So habang pinapatuyo po natin to, linisan muna natin yung mga airbox. Okay mga kadadods, so ayan na po, nalinisan na natin. So isinabay na rin po natin itong kanyang air filter. So binaguhan na po natin siya ng hangin, okay? Then ito, yung kanyang throttle body. Yan. Then sinabay na rin po natin itong kanyang map sensor. So pasensya na, hindi ko na nakuha ng kanina. So dalawang screw lang naman po yan. Then bubugahan mo lang siya ng map sensor cleaner. Actually pwede rin po yung ating contact cleaner, okay? So since malinis na siya, babalik na po natin. Okay mga kadadod, so ito, hindi ko po pala nabanggit kanina. So ito, pwede rin natin itong linisan. Yan, so tatanggalin natin to. Yan. So pupunasan lang po natin yan dito, saka dito. Yan, ito. Then dito, kung ano lang po yung kaya ninyong maabot, punasan lang po natin ang basahan yan dito. So yan o, madumi. So pwede rin nang punasan. Okay mga kadadod, so ito na po. Napunasan na po natin. So sa pagbalik nito mga kadadods, hindi na po kayo maliligaw dyan, dahil meron naman po siyang pattern or guide. Yan o. So tutok nyo lang yan dyan. Then tsaka natin ilapat. Yan. So sa pagkabit naman ng throttle body mga kadadods, maging aware po kayo dito at tsaka dito. Yan. So yung dalawa na po na yan, guide din po yan para dito sa ating throttle body. So yung isa dito, then yung isa po dito. Okay? So nakaganyan po kasi yan eh. Yan. So yung dalawang tinuro ko po kanina, nakatutok po yan dito tsaka dito. So gawin ko po muna mga kadadods. Okay mga kadadod, so ito, naikabit na po natin yung 10mm na bolt dito at saka dun. Okay? So sa paglagay naman dito, mayroon po siyang kasabay na bracket. Yan. So tutok nyo lang yan. So ikabit ko muna mga kadadods kasi medyo mahirap kapag isang kamay lang. Okay, after natin mailagay yung tatlong bolt dito sa throttle body, sunod po natin itong mga hose. Yan, isa rito sa ibabaw, then isa rito sa baba. Then balik po natin yung kanyang clamp. Yan. Then next ito, kawit natin siya rito. Yan. Tutok natin. Then meron siyang dalawang 10mm. Isa rito sa taas, then isa po rito sa baba. Ayan. So kabit ko po muna. Okay, after natin mailagay yung bolt dito at saka dito sa baba, yan. Sunod na po natin tong socket.
So kabit natin yan dito. Yan. Then dito na po tayo sa ibabaw. So ilagay natin tong air filter. Then i-align na po natin ito. Okay? So regarding pala dito mga kadadudes, so mapapansin nyo meron ditong dalawang nakausli. So ito pong clamp na to dapat nandito sa gitna. So wala po siya dapat dito or dito sa kabila. Okay? So dapat nandito po siya sa gitna. So ang technique naman po sa paglagay sa throttle body, so itutok lang natin sa bunganga ng throttle body habang pinipiga to, then yung isang kamay natin itinutulak to. Okay? So after natin maitulak yan, maibaw natin yan. Ito naman po, maging aware kayo dyan, dapat ito pong dalawa nakatutok dito. Okay? So yun, lagay muna natin. So i-align natin sa bunganga ng throttle body. Then isil habang tinutulak pababa. Yan. Then ito, tulad na sinabi ko kanina, nakapasok siya rito. Yan. Then, tsaka natin ilalak. Yan. Then, next natin, ito. Edit natin to. Saka ito. Then, yung sakit ng map sensor. Yan. Then, ito pong hose. Kabit natin dito. Yan. Then, itong hose sa likod. So, kabit natin. Yan. Then, ito po. So, pasok natin dito. Yan. Then, balik natin tong cover. Then, lagay natin yung battery. Then, lagay natin to. Then, itong negative. So yun mga kadadudes, hope na masabayan ninyo yung ginawa nating tutorial. So hindi na po kayong maliligaw dyan dahil step by step po natin na itinuro yan. Okay? So regarding naman po sa RPM nito, kapag in-start natin, huwag kayong mag-alala kung mataas ang RPM nya. Let's say 1,200 or 1,500 dahil normal lang po yan sa mga bagong cleaning ng throttle body. So painitin lang po ninyo, then after mga 15 to 20 or let's say 30 minutes, magiging normal na po uli ang kanyang RPM. Okay? So regarding naman po sa mga nag-PPM sa akin sa cleaning ng throttle body ng Gen 2 at saka Gen 3 na single VVTi, so gawan ko na lang po soon pag mayroon tayong pagkakataon. Okay? So yun lang po mga kadadods. Muli, maraming salamat po.